Isang magandang at mampagpalang araw po sa inyong lahat, mga minamahal naming tagapakinig. Muli, narito na naman ang inyong lingkod upang samahan kayo sa isang paglalakbay na susubok sa tibay ng ating puso at pananampalataya. Sabi nila, ang pinakamalaking yaman ng isang magulang ay ang kanilang mga anak. Pero paano kung ang mismong tahanan na binuo mo para protektahan ang iyong yaman ay maging isang kulungang puno ng lason at kasinungalingan? Ang boses ni Lacan Banahaw Silvan ay parang bakal, matigas, malamig, at walang puwang para sa pagkakamali. Sa loob ng marangyang boardroom na napapalibutan ng salamin, kung saan tanaw ang buong syudad ng Valle de Sinag, bawat salita niya ay batas. The third quarter projections are unacceptable, deklara niya. Ang mga mata ay nakatuon sa lalaking nanginginig sa kabilang dulo ng lamesa. I don't pay my executives to give me excuses. I pay them for results. Fix it. Walang nangahas na umimik. Siya si Lacan Silvan, ang CEO, ang hari ng kanyang imperyo. Ang mundo niya ay umiikot sa mga numero, sa paglago ng merkado, at sa walang katapusang pagpapalawak ng kapangyarihan. Sa gitna ng nakabibinging katahimikan, isang mahinang pag-vibrate ang umalingaw-ngaw sa ibabaw ng makintab na mahogany. Ang kanyang personal na telepono, isang hindi rehistradong numero. Binaliwala niya ito, ngunit muli itong nag-vibrate, mas mapilit sa pagkakataong ito. Isang bahid ng inis ang gumuhit sa kanyang mukha. "Excuse me," anya sa mga miyembro ng board bago tumayo at lumabas sa conference room. "What?" Sagot niya sa telepono. Walang pasensya, pero hindi galit ang sumalubong sa kanya, kundi isang tinig na basag sa pagiyak at puno ng purong takot. "Sir, Sir Lacan," si Ginhawa, ang matapat nilang kasambahay. "Ginhawa, anong nangyayari?" "Si Amiya po." "Sir, si Amiya." Humahagulgol na sabi ng matanda. Hindi po siya makahinga ng maayos. Nangingisay po siya, Sir Lacan." Sa isang iglap, kumuho ang mundo ng bakal na binuo ni Lacan sa kanyang paligid. Ang CEO ay nawala. Ang makapangyarihang bilyonaryo ay naglaho. Ang natira na lamang ay isang ama. Isang amang dinudurog ng takot. "I'm on my way," sigaw niya at ibinaba ang tawag. Hindi na siya nagpaalam. Tumakbo siya palabas ng opisina. Ang mga sigaw ng kanyang sekretarya ay tila hangin na lamang sa kanyang tainga. Ang biyahe mula sa tore ng kanyang kumpanya pabalik sa mansyon sa Valle de Sinag ay ang pinakamahaba at pinakanakatatakot na biyahe sa buong buhay niya. Pagbukas niya ng malaking pinto ng kanilang tahanan, isang nakapanlulumong tanawin ang bumungad sa kanya. Sa gitna ng malawak na sahig na gawa sa marmol, nakahandusay ang kanyang munting anghel na si Amiya. Ang mga labi nito ay nangingitim at ang maliit na katawan ay binabatak ng kumbulsyon. Sa tabi nito ay si Ginhawa, umiiyak habang sinusubukang bigyan ito ng paunang lunas. At nandoon din si Dayang Hiraya, ang kanyang magandang asawa, nakaluhod, ang mukha ay puno ng pag-aalala. "Lacan, thank God you're here. Hindi ko alam ang gagawin." Pero ang mga mata ni Lacan ay nasa iisang tao lamang. Binuhat niya ang walang malay na katawan ni Amiya. Ang bigat nito ay tila bigat ng buong mundo sa kanyang mga braso. "Tumawag kayo ng ambulansya." Sa ospital, ang bawat segundo ay parang isang walang hanggang parusa. Nagpabalik-balik si Lacan sa pasilyo, sa labas ng emergency room. Ang kanyang isip ay isang bagyo ng mga tanong at pagsisisi. Bakit hindi niya napansin? Mayroon bang sintomas na binaliwala niya? Lumabas si Dayang Hiraya mula sa kapilya ng ospital. Ang mga mata ay namumugto. Lumapit ito at niyakap siya. "Magiging maayos din ang lahat, mahal. Malakas si Amiya." Gusto niyang maniwala. Gusto niyang kumapit sa init ng yakap nito. Ngunit nang tumingin siya sa dako paroon, nakita niya si Ginhawa na nakaupo sa isang sulok, nanginginig, habang nagdarasal. Nagtama ang kanilang mga mata.
Sa mga mata ng matanda, nakita ni Lacan hindi lamang ang lungkot, kundi isang mas malalim na emosyon, isang purong takot. At sa isang kisap mata, nakita niyang sumulyap si ginhawa kay Dayang Hiraya, isang sulyap na puno ng pagdududa. Ilang oras pa ang lumipas bago lumabas ang isang doktor. Ang mukha ay seryoso. Mr. Silvan? Ako nga po. Kumusta ang anak ko, Doc? Halos pabulong na tanong ni Lacan. We managed to stabilize her condition for now, but we found something deeply troubling in her blood work. Huminga ng malalim ang doktor. Your daughter, she's been poisoned. Parang bombang sumabog ang salitang iyon sa pandinig ni Lacan. Lason? Anong ibig mong sabihin? We detected traces of a potent, slow-acting plant-based neurotoxin. Hindi ito aksidente, Mr. Silvan. This was administered to her systematically over a period of time. Napatulala si Lacan. Ang mga salita ng doktor ay umuulit-ulit sa kanyang isip. Systematically, over a period of time. Ibig sabihin, sa loob ng kanilang tahanan, sa loob ng perpektong mundo na akala niya ay ligtas. Naramdaman niya ang paghigpit ng hawak ni Dayang Hiraya sa kanyang braso. Lumingon siya rito. Ang kanyang mga mata ay naghahanap ng sagot ng kahit anong makakapitan. Dayang, paano ito nangyari sa pamamahay natin? Hinaplos ni Dayang Hiraya ang kanyang pisngi. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa mga mata nito. Bawat isa ay perpektong kumikinang sa ilaw ng ospital. Ang kanyang boses ay mahina at puno ng pighati. Hindi ko alam, Lacan. Hindi ko talaga alam, bulong nito. Alam kong palagi kang pagod at stress sa trabaho. Baka may naibigay kang inumin o pagkain sa kanya na hindi mo namalayan. Ang mga pader ng ospital ay puti. Ngunit para kay ginhawa, ang mga ito ay kulay abo. Ang kulay ng takot at ng paparating na unos. Mula sa kinauupuan niyang silya sa dulo ng pasilyo, tanaw niya si Sir Lacan na nakasandal sa pader. Ang mukha ay nakasubsob sa kanyang mga palad. Sa tabi nito, si Dayang Hiraya, ang babaeng may mukha ng isang anghel, ay marahang hinahaplos ang likod ng kanyang asawa. Bumubulong ng mga salitang dapat sana ay nakakapagpakalma. Ngunit alam ni ginhawa ang hindi alam ni Lacan. Ang mga haplos na yon ay hindi nagbibigay ginhawa. Ang mga yon ay nagtatago ng lason. Ang mga salita ng doktor ay umuulit-ulit sa isip ni ginhawa. Isang nakakatakot na dialogo. Systematically, over a period of time. Bigla, ang malamig na pasilyo ng ospital ay naglaho. Dinala siya ng kanyang alaala sa isang mainit na hapon. Halos isang buwan na ang nakalipas. Naglalaro si Amia sa hardin. Ang tawa nito ay kasing liwanag ng sikat ng araw. Lumabas si Dayang Hiraya mula sa kusina. May dalang isang maliit at eleganteng tasa na porselana. Amia, anak, malambing na tawag nito. Tita Dayang made you a special flower tea. Paborito mo to, di ba? Para lalo kang lumakas. Ngumiti si Amia at masayang kinuha ang tasa. Ngunit bago pa man ito inumin ng bata, nagtama ang mga mata ni ginhawa at ni Dayang Hiraya. Ang nawang ngiti sa mga labi ng ginang ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Sa halip, ang mga yon ay matalim, malamig, at nagbababala. Isang tingin na nagsasabing, huwag kang makialam. Kinilabutan si ginhawa at mabilis na nag-iwas ng tingin. Ngayon, habang pinagmamasdan niya ang eksena sa ospital, ang alaalang iyon ay hindi na isang simpleng gunita. Isa na itong ebidensya. Tumayo si ginhawa. Nanginginig ang mga tuhod. Kailangan niyang makalayo. Kahit saglit lang. Naglakad siya papunta sa maliit na kapilya ng ospital. Walang tao. Umupo siya sa isang bangko sa likuran at mula sa kanyang bulsa, kinuha niya ang isang maliit, luma ng notebook at isang ballpen. Ito ang kanyang tala-arawan, ang tanging lugar kung saan naibubuhos niya ang mga sikretong napakabigat dalhin
Nanginginig ang kanyang kamay habang isinusulat niya ang petsa. Isinulat niya ang tungkol sa tiya, ang tungkol sa tingin ni Dayang Hiraya. Bawat detalye, gaano man kaliit ay isinulat niya na para bang ang bawat salita ay isang panalangin para sa katotohanan. Pagbalik niya sa pasilyo, naabutan niyang kausap ni Dayang Hiraya ang isang nurse. Ang boses nito ay puno ng pag-aalala. Alam mo nurse, sobrang nag-aalala ako para sa asawa ko. Ilang linggo na siyang hindi makatulog ng maayos dahil sa stress sa trabaho. Umiinom na nga siya ng gamot pampatulog. Baka sa sobrang pagod niya, hindi na niya namamalayan ang mga ginagawa niya. Narinig iyon ni Lakan. Humarap siya sa asawa. Ang mga mata ay nag-aapoy sa halo-halong pighati at galit. Anong ipinapahiwatig mo, Dayang? Mariing tanong niya. Ang boses ay mababa, ngunit may bigat. Mahal, nag-aalala lang ako. Nag-aalala? O sinisisi mo ako? Tumaas ang boses ni Lakan. Sa unang pagkakataon, nakita ni Ginhawa na nawalan ito ng kontrol. Sa gitna ng lahat ng ito, ako ang pagdududahan mo? Paano mo nagagawang isipin niya yan? Si Dayang Hiraya ay napaatras na para bang nasaktan. Ang mga luha ay muling dumaloy sa kanyang mga pisngi. Ngunit napansin ni Ginhawa ang isang mabilis na kilos. Ang kamay ni Dayang Hiraya na nakatago sa kanyang likuran ay may hawak na cellphone. Isang maliit na pulang ilaw ang kumikislap dito. Nagre-record ito. Naintindihan ni Ginhawa ang lahat. Isa itong patibong. Maya-maya, umalis si Lakan para kausapin muli ang mga doktor. Naiwan si Dayang Hiraya at Ginhawa. Nagkunwari si Dayang Hiraya na pupunta sa banyo. Ngunit sa halip, pumasok ito sa isang bakanting hagdanan, pang-emergency. Sinundan siya ng kaba sa dibdib ni Ginhawa. Sumilip siya sa maliit na siwang ng pinto. Narinig niya ang boses ni Dayang Hiraya sa telepono. Hindi na ito ang boses ng isang maamong asawa. Ito ay malamig, desperado, at puno ng galit. Ano? Hindi pa sapat yan. Bulong nito sa kausap. Kailangan ko na ng pera. Umuubos na ang oras ko. Bigyan mo ako ng isa pang linggo. Kung hindi, lahat tayo ay malilintikan. Nagkaroon ng sandaling katahimikan. Gagawin ko ang lahat. Muling sabi ni Dayang Hiraya, ang boses ay mas mababa at mas nakakakilabot. Kahit pa kailanganin kong tiyakin na hindi na magigising ang bata. Napatakip si Ginhawa sa kanyang bibig upang pigilan ng isang sigaw. Dahan-dahan siyang umatras. Ang puso niya ay dumadagundong na parang tambol ng digmaan. Ang babaeng yon ay hindi isang anghel. Isa siyang halimaw na nag-aanyong tao. At si Ginhawa ang tanging nakakaalam ng katotohanan. Ang mansyon sa Valle de Sinag ay hindi na isang tahanan. Ito'y isang malawak at malamig na museo ng mga alaala. At si Lakan ang nag-iisang bisita. 3 araw na ang nakalipas mula nang huli niyang masilayan si Amya, na ngayoy binabantayan sa isang private room sa ospital. Isang silid na hindi niya maaring pasukin. Ang katahimikan ay binasag ng pagdating ng isang mensahero. Isang opisyal na sobre ang iniabot sa kanya. Nang buksan ito ni Lakan, ang mga salita sa papel ay tila mga sundang na tumusok sa kanyang puso. Petition for a Temporary Protection Order and Sole Custody. Ang pangalan ng petitioner, Dayang Hiraya Silvan. Naramdaman niyang umakyat ang init sa kanyang batok. Ang mga kamao niya ay kusang kumuyom sa kanyang tagiliran. Ito ay isang deklarasyon ng giyera. At ang kanyang asawa ang kalaban. Sa opisina ng kanyang abogado, si Attorney Ricardo de Leon, isang matalas at walang paligoy na legal na henyo, ipinakita sa kanya ang mga ebidensya na isinumite ni Dayang Hiraya. This is absurd, Rick, maring sabi ni Lakan. It's more than absurd, Lakan. It's brilliant, in a wicked way, sagot ng abogado habang pinapatugtog ang isang audio file mula sa kanyang laptop. Umalingaw-ngaw sa silid ang boses ni Lakan, puno ng galit at hinanakit. Nag-aalala? O sinisisi mo ako?
Sa gitna na ng lahat ng ito, ako ang pagdududahan mo? Iyon ang kanyang mga salita sa ospital, ngunit ang recording ay putol. Ang malumanay at mapanoksong tanong ni Dayang Hiraya na nag-udyok sa kanyang galit ay maingat na inalis. Ang natira na lamang ay ang tunog ng isang lalaking sumisigaw, isang amang nawawala sa kontrol. She's painting you as an unstable, aggressive man whose emotional distress makes him a threat to his own child, paliwanag ni Atty. De Leon. Idagdag mo pa ang testimonya ng dalawang kasambahay na nagsasabing nakita kanilang naghahagis ng gamit sa iyong study. She's building a perfect case. Binili niya sila. Bulong ni Lacan, hindi makapaniwala sa lalim ng pagkakanulo. Binili niya ang mga taong pinagkatiwalaan ko sa loob ng sarili kong pamamahay. Pagdating ng araw ng hearing, pumasok si Lacan sa korte na handa. O iyon ang akala niya. Ngunit wala siyang laban sa pag-arte ni Dayang Hiraya. Nakasuot ito ng simpleng puting bestida. Ang buhok ay nakatali lang ng simple, walang bahid ng kolorete sa muka. Ang itsura niya ay ang mismong larawan ng isang ina na puro at nagdadalamhati. Nang magsalita siya sa harap ng hukom, ang kanyang boses ay nanginginig at basag. Your Honor, simula niya, habang ang mga luha ay isa-isang tumutulo mula sa kanyang mga mata. Mahal na mahal ko po ang asawa ko, pero mas mahal ko po ang anak namin. Nakita ko po ang galit sa kanyang mga mata sa ospital. Nagsisigaw po siya. Natakot po ako. Natakot po ako para kay Amia. Bawat salita ay isang kasinungalingan, ngunit ibinalot sa perpektong emosyon. Pinatugtog ang audio recording, tumestigo ang dalawang kasambahay, yumuyuko at umiiyak, habang kinukumpirma ang bawat paratang. Si Lacan ay nakaupo roon, parang bato. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sabihin sa hukom na ang babaeng umiiyak sa kanyang harapan ay isang demonyo. Ngunit ang payo ng kanyang abogado ay malinaw. Huwag kang magpapadala sa emosyon. It will only prove her point. Kaya't nanatili siyang tahimik. Ang kanyang katahimikan ay nagmistulang pag-amin sa sala. Ang desisyon ng hukom ay mabilis at brutal. Based on the evidence presented, this court finds sufficient grounds to grant the petitioner's request for a temporary protection order. Mr. Silvan, you are to maintain a distance of at least 100 meters from your wife and your daughter. Pending a full investigation, this order is effective immediately. Gumuho ang mundo ni Lacan. Hindi na siya ang CEO, hindi na siya ang bilyonaryo. Isa na lamang siyang ama na pinagkakaitan ng karapatang makita ang sariling anak na nag-aagaw buhay. Naglakad siya palabas ng korte, parang isang zombie. Hindi pinapansin ang mga tawag ng kanyang abogado. Sumakay siya sa kanyang mamahaling kotse. Ang simbolo ng kapangyarihan na ngayon ay wala ng silbi. Nagmaneho siya ng walang patutunguhan hanggang sa napadpad siya sa isang kalsada kung saan tanaw mula sa malayo ang ospital. Itinigil niya ang sasakyan. Doon, sa loob ng isa sa daan-daang bintanang iyon, naroon si Amia. Mag-isa. O mas malala pa, kasama ang halimaw na unti-unting pumapatay sa kanya. Ibinagsak niya ang kanyang ulo sa manibela. Ang bigat sa kanyang dibdib ay hindi na niya makayanan. At doon, sa loob ng kanyang soundproof na sasakyan, sa gitna ng karangyaan na wala ng halaga, ang makapangyarihang si Lacan Banahaw Silvan ay humagulgol na parang isang bata. Walang kapangyarihan, walang pag-asa. Sa gitna ng kanyang pagdadalamhati, umilaw ang screen ng kanyang telepono. Isang text message mula sa isang hindi pamilyar na numero. Isang maikling mensahe na magbabago sa lahat. Hindi ang asawa mo ang kakampi mo. Nakatitig si Lacan sa screen ng kanyang telepono. Ang 7 salitang iyon ay tila nakaukit sa kanyang isipan, nag-aalab sa dilim ng kanyang kotse. Hindi ang asawa mo ang kakampi mo. Paulit-ulit niyang binasa ang mga ito. Hindi ito isang paninira lamang. Ang tiyempo nito, ang pagdating nito sa pinakamababang punto ng kanyang buhay, ay hindi maaaring maging isang
Nagkataon lamang. Ito ay isang babala. Isang lihim na mensahe mula sa isang taong nasa loob. Isang taong nakakaalam. Sa isang iglap, ang mabigat na kumot ng kawalan ng pag-asa na bumabalot sa kanya ay nagsimulang maglaho. Napalitan ito ng isang bagay na mas pamilyar sa kanya. Isang bagay na matagal niyang naging sandata. Ang malamig at matalas na determinasyon. Kung si Dayang Hiraya ang kalaban, kung gayon hindi na siya lalaban ng bulag, kung ang sistema ng hustisya ay maaaring manipulahin ng mga bulaang luha, kung gayon hahanap siya ng katotohanan sa paraang alam niya. Kinabukasan, sa isang maliit at halos walang taong coffee shop sa gilid ng syudad, isang lugar na malayo sa kinang ng Valle de Sinag, hinarap ni Lacan ang isang lalaking payat at may matang mapanuri. Si Marco, isang private investigator na may reputasyon sa pagiging mahusay at higit sa lahat, diskreto. Gusto kong malaman ang lahat, sabi ni Lacan. Ang boses ay walang emosyon. Inilapag niya sa mesa ang isang litrato ni Dayang Hiraya, isang litratong kuha noong masaya pa sila. Bawat galaw niya, bawat taong kausap niya, bawat pisong ginagastos niya. I want to know everything. Masusunod, Mr. Silvan, sagot ng investigador. Kinuha ang litrato at itinago sa kanyang jacket. Habang si Marco ay nagmamatyag sa labas, sinimulan ni Lacan ang sarili niyang investigasyon sa loob. Bumalik siya sa kanyang home office, ang sentro ng kanyang imperyo. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi mga corporate projections ang kanyang sinuri, kundi ang mga bank statement at credit card bills ng kanyang asawa. Sa simula, wala siyang nakitang kakaiba. Mga gastusin sa mga designer na bag, mamahaling sapatos, mga spa, ang karaniwang luho ni Dayang Hiraya na dati ay binabaliwala lang niya. Ngunit habang lumalalim siya, nagsimula siyang makakita ng mga pattern. Malalaking cash withdrawal sa mga oras na dapat ay nasa bahay lang ito. Mga credit card na hindi niya alam na umiral. Lahat ay sagad hanggang sa credit limit. Natuklasan niya ang isang lihim na mundo ng paggasta, isang balon ng utang na maingat na itinago sa ilalim ng kanilang perpektong pagsasama. Ang kabuuang halaga ay nakakagulat, sapat na para magdulot ng desperasyon sa kahit sino. Kinagabihan, tumawag si Marco. Mr. Silvan, mayroon na akong unang report. Ang asawa ninyo, she was at the Golden Dragon Casino sa May Binondo. It's an illegal establishment, a high-stakes gambling den. Parang isang piraso ng puzzle na biglang lumapat sa isipan ni Lacan. Ang mga utang, ang malalaking cash withdrawal, ang pagsusugal. Biglang nagkaroon ng motibo. Isang motibong nakabatay sa purong desperasyon para sa pera. At kasabay ng realisasyong yon, isang malamig na alaala ang bumalik sa kanya. Ang mga sinabi ni Ginhawa noon na ipinagsawalang bahala lang niya. Ang tungkol sa espesyal na herbal tea na laging ipinaiinom ni Dayang Hiraya kay Amya. Dati, ito'y isang simpleng detalye lamang. Ngunit ngayon, na may bahid ng pagtataksil at kasinungalingan, ang simpleng tasang yon ng tsaa ay nagmistulang isang kalis na puno ng lason. Biglang nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang multimedia message mula kay Marco. Binuksan niya ito. Ito ay isang litratong malabo. Tila kuha mula sa malayo. Nakatayo si Dayang Hiraya sa isang madilim na eskinita. Ang maganda niyang mukha ay balisa at takot. At sa kanyang harapan ay isang malaking lalaki na may peklat sa mukha. Ang tindig ay nagbabanta. Ang mga mata ay nanlilisik. Isang loan shark. Isang taong hindi mo gugustuhing maging kaaway. Napatitig si Lacan sa imahe. Ito na ang katibayan. Ang kanyang asawa ay hindi lamang isang sinungaling, hindi lamang isang sugarol. Siya ay isang babaeng nasukol, isang babaeng nalulunod sa utang at nakikipag-ugnayan sa mga mapanganib na tao. Isang babaeng gagawin ang lahat para maligtas ang kanyang sarili. Kahit pa ang isakripisyo ang buhay ng isang inosenteng bata.
Ibinalik niya ang tingin sa litrato ni Amya sa kanyang desk at ang namumuong galit sa kanyang dibdib ay naging matigas na parang yelo. Hindi na ito isang simpleng laban para sa katotohanan. Isa na itong misyon para sa kaligtasan. Gabi na sa mansyon, ngunit para kay Ginhawa, ang dilim sa labas ay hindi kayang pantayan ang dilim na nararamdaman niya sa loob. Mula nang maganap ang hearing, ang bahay ay naging kaharian ni Dayang Hiraya. Si Lakan ay wala na, at ang bawat sulok ng mansyon ay tila binabantayan ng mga mata ng taksil na ginang. Sa kanyang maliit na silid, nanginginig na nakaupo si Ginhawa sa gilid ng kanyang kama. Ang text message na ipinadala niya kay Lakan mula sa isang lumang prepaid SIM ay isang sugal. Isang maliit na bato na inihagis niya sa gitna ng isang nagngangalit na dagat. Umaasang makalilikha ito ng kahit maliit na alon. Ngunit alam niyang hindi iyon sapat. Kailangan ng ebidensya. Kailangan ng isang bagay na hindi maitatanggi. Isang bagay na hindi kayang paikutan ng mga luha at kasinungalingan ni Dayang Hiraya. At ang kanyang isip ay bumalik sa isang lugar. Ang pribadong hardin ni Dayang Hiraya sa likod bahay. Isang maliit na sulok ng lupa na maingat nitong binakuran. Sabi niya, iyon daw ang kanyang sanctuary. Isang lugar kung saan nagtatanim siya ng mga exotic at mamahaling bulaklak. Mahigpit niyang ipinagbabawal ang pagpasok doon ng kahit sino. Dati, inakala ni Ginhawa na ito'y simpleng kaartehan lamang. Ngayon, naiintindihan na niya. Hindi iyon santuwaryo. Isa iyong lihim na arsenal. Pinakiramdaman niya ang buong kabahayan. Tahimik na. Tiyak na natutulog na si Dayang Hiraya. Marahil ay nananaginip ng tagumpay. Bago siya kumilos, lumuhod muna si Ginhawa sa harap ng maliit na altar sa kanyang silid. Panginoon, bulong niya. Ang mga luha ay nagsisimulang mamuo sa kanyang mga mata. Bigyan niyo po ako ng lakas ng loob. Protektahan niyo po ako. Protektahan niyo po si Amya. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto ng kanyang silid. Bawat kaluskos ng sahig ay parang sigaw sa katahimikan. Tinahak niya ang madilim na pasilyo, iniiwasan ang mga CCTV camera na alam niyang nakaposisyon sa mga lugar na madalas daanan. Alam niya ang mga bulag na sulok ng bahay na ito. Sa loob ng 20 taon, ito ang naging mundo niya. Nakarating siya sa pintong salamin na patungo sa likod bahay. Huminga siya ng malalim bago ito dahan-dahang itulak. Sumalubong sa kanya ang malamig na hangin ng gabi. Ang maliit na tarangkahan ng hardin ni Dayang Hiraya ay nakapadlak. Ngunit alam ni Ginhawa na may isang bahagi ng bakod sa likuran na medyo maluwag ang pagkakakabit. Doon siya dumaan. Maingat na iwinaksi ang mga gumagapang na baging. Sa loob, ang hangin ay tila mas mabigat. Ang amoy ng mga pamilyar na bulaklak, tulad ng sampagwita at rosal, ay nahahaluan ng isang kakaibang, matamis, ngunit bahagyang nakakasulasok na halimuyak. Sinundan niya ang amoy na yon. At doon, sa pinakatagong bahagi ng hardin, sa ilalim ng sinag ng buwan, nakita niya ito. Isang halaman na may malalapad at madidilim na dahon. Sa gitna nito ay may isang kumpol ng mga bulaklak na hugis kampanilya, kulay lila, na may bahid ng itim sa pinakaloob. Hindi niya alam ang pangalan nito, ngunit kilala niya ang itsura nito. Ito ang eksaktong bulaklak na madalas durugin at ihalo ni Dayang Hiraya sa espesyal na tsaa ni Amya. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Kumuha siya ng isang panyo mula sa kanyang bulsa. Dahan-dahan, pinitas niya ang isa sa mga bulaklak. Tinitiyak na hindi madudurog ang anumang bahagi nito. Maingat niya itong ibinalot sa panyo at itinago sa kanyang bulsa. Ito na. Ito na ang pisikal na ebidensya. Nang akma na siyang aalis, isang tunog ang pumunit sa katahimikan. Isang tuyong sanga ang natapakan niya. Crack! Ang tunog ay tila kasing lakas ng isang putok ng baril sa kanyang pandinig. Nanigas siya sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang mga mata ay napako sa bintana ng master's bedroom sa ikalawang palapag.
At sa isang iglap, bumukas ang ilaw. Isang anino ang lumitaw sa likod ng kurtina. Ang anino ni Dayang Hiraya. Nakatayo ito roon, hindi gumagalaw, na para bang nakikiramdam sa dilim. Hindi humihinga si Ginhawa. Ang kanyang puso ay tumigil sa pagtibok. Nahuli ba siya? Nakita ba siya? Ang bawat segundo ng paghihintay ay isang walang katapusang pagpapahirap. Pagkaraan ng ilang sandali na parang habang buhay, ang anino ay dahan-dahang umatras at ang ilaw ay namatay. Nagpakawala ng hininga si Ginhawa na hindi niya namalayang pinipigil pala niya. Maingat at mas mabilis ngayon, gumapang siya palabas ng hardin at tumakbo pabalik sa loob ng bahay. Isinara niya ang pinto ng kanyang silid, isinandal ang kanyang likod dito at napaupo sa sahig, yakap-yakap ang bulaklak na nakabalot sa panyo na para bang iyon ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Ligtas siya sa ngayon, ngunit alam niyang nagsimula na ang totoong panganib. Ang probinsya ng mahinahon ay kabaligtaran ng kanyang pangalan. Para kay Lakan, ang hangin dito ay hindi mapayapa. Ito ay mabigat sa mga lihim na hindi pa nabubunyag. Matapos ang ilang palitan ng mensahe gamit ang isang bagong prepaid number, nagkasundo sila ni Ginhawa na magkita sa lugar kung saan walang sino man ang mag-iisip na hanapin sila, ang bayang sinilangan ng matanda. Pinili nilang tagpuan ang luma at maliit na simbahan sa gitna ng bayan. Isang gusaling bato na saksi sa daan-daang taon ng mga panalangin, pangungumpisal at pighati. Pagpasok ni Lakan, ang amoy ng mga lumang kahoy at natuyong kandila ang sumalubong sa kanya. Sa isa sa mga bangko sa harapan, nakaupo si Ginhawa. Mas lalo itong nangayayat at ang mga guhit sa kanyang mukha ay tila mas lumalim. Nang makita siya nito, mabilis itong tumayo. Ang mga mata ay ligalig, patuloy na ulyap sa pinto na para bang may masamang espiritong nakasunod sa kanya. Sir Lakan, nanginginig na bati nito. Walang pagmamalaki sa tindig ni Lakan. Lumapit siya, hindi bilang isang amo, kundi bilang isang taong humihingi ng tulong. Ginhawa, salamat sa pagpunta mo. Salamat sa tapang mo. Inabot ni Ginhawa ang isang maliit na bag na gawa sa tela. Mula sa loob, kinuha nito ang isang bagay na nakabalot sa isang luma, ngunit malinis na panyo. Ang maliit na notebook, ang tala-arawan. Sir, dito po nakasulat ang lahat. Halos pabulong na sabi niya. Bawat araw, bawat napansin ko. Natakot po ako. Patawarin niyo po ako kung ngayon ko lang ito na ibigay sa inyo. Kinuha ni Lakan ang tala-arawan. Ang bigat nito sa kanyang kamay ay hindi katumbas ng bigat ng mga katotohanang nilalaman nito. Umupo siya sa bangko at sa manilaw-nilaw na liwanag na nagmumula sa mga salaming bintana ng simbahan, sinimulan niyang basahin. Ang unang ilang pahina ay puno ng mga ordinaryong pangyayari. Ngunit habang lumilipat siya, nagsimulang magbago ang tono. Montage ng mga salita sa isip ni Lakan. October 12, muling gumawa ng espesyal na tsaa si Ma'am Dayang para kay Amiya. Sinabi niyang pampalakas daw ito ng resistensya, ngunit nang itapon ko ang tirang dahon, kakaiba ang amoy nito. October 25, nagreklamo si Amiya na masakit daw ang tiyan niya. Sabi ni Ma'am Dayang, dala lang daw ng paglaki, ngunit sa gabi, narinig ko siyang nagsusuka. November 7, namumutla si Amiya at lagi nang matamlay. Sinabi ko kay Sir Lakan, ngunit sabi niya ay baka kulang lang sa bitamina. Sana pala'y mas ipinilit ko. Bawat salita ay isang saksak sa kanyang puso. Ang mga sintomas, ang mga senyales, naroon na ang lahat, ngunit nabulag siya ng kanyang trabaho, ng kanyang pag-aakalang ang pagbibigay ng karangyaan ay sapat na. Siya, na kayang basahin ang pinakakomplikadong financial report, ay hindi man lang nabasa ang sakit sa mga mata ng sarili niyang anak. Ang kanyang paghinga ay bumigat. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig.
Patuloy siya sa pagbabasa. Bawat pahina ay mas masakit kaysa sa nauna, hanggang sa marating niya ang pinakahuling sinulat na pahina. Mayroong nakadikit dito, isang tuyong bulaklak. Ito'y kulay lila. Ang hugis ay parang isang munting kampanilya. Kupas na ang kulay nito, ngunit hindi maikakaila ang anyo. Ito ang bulaklak mula sa hardin. Ang bulaklak mula sa tiya. At sa ilalim nito, isinulat ng nanginginig na kamay ni Ginhawa ang tatlong salita. Ang bulaklak ng kamatayan. Sa sandaling iyon, ang lahat ng hinala, lahat ng ebidensya, lahat ng sakit ay nagsama-sama at naging isang malinaw at nakakayanig na katotohanan. Ang kanyang asawa, ang babaeng pinakasalan niya, ang babaeng tinuring na ina ni Mia. Siya ang may gawa ng lahat. Hindi dahil sa kapabayaan, kundi dahil sa intensyon. Mayroon pa po, sir, sabi ni Ginhawa, na ibinalik siya sa kasalukuyan. Si Dayang Hiraya. Hindi po talaga siya Montenegro. Dito po siya lumaki sa bayang ito. Ang tunay niyang pangalan ay Dayang Hizon. Isang pamilya po sila ng mga kilalang manloloko at sugarol. Umalis lang po siya dito matapos siyang masangkot sa isang malaking kaso ng estafa. Tumingala si Lacan mula sa talaarawan. Ang kanyang mga mata ay hindi na nagpapakita ng lungkot o pagkalito. Ang mga ito ay walang emosyon na para bang isang kalmadong dagat bago ang pinakamalakas na bagyo. Ang lahat ng sakit ay nawala, napalitan ng isang bagay na mas dalisay at mas mapanganib. Purong galit. Tumayo siya. Maingat na isinara ang talaarawan. Itinago niya ito sa loob ng kanyang jacket, malapit sa kanyang puso, na para bang isa itong sandata. Lumingon siya kay Ginhawa. Umuwi ka na sa pamilya mo, Ginhawa. Huwag ka nang babalik sa Maynila. Ako na ang bahala sa lahat. Siguraduhin mong ligtas ka. Tumango ang matanda. May luha sa kanyang mga mata. Naglakad si Lacan palabas ng simbahan, pabalik sa sikat ng araw. Ngunit hindi niya naramdaman ang init nito. Sa loob niya, ang tanging nararamdaman niya ay ang nagyayelong lamig ng paghihiganti. Nakita niya ang mukha ni Dayang Hiraya sa kanyang isipan, ang magandang ngiti, ang mga bulaang luha. At sa katahimikan ng kanyang sarili, isang pangako ang kanyang binitawan, isang pangakong madilim at pinal. Papatayin ko siya. Sa marangyang silid-tulugan kung saan dating nagahari ang katahimikan, si Dayang Hiraya Montenegro o Dayang Hizon, sa katotohanan ay hindi mapakali. Ang tagumpay niya sa korte ay dapat nagdulot ng kapayapaan, ngunit sa halip, nag-iwan ito ng isang nakakabinging kaba sa kanyang dibdib. Naramdaman niya ito, isang pagbabago sa hangin, isang enerhiya na hindi niya mawari. Si Lacan ay masyadong tahimik. At para sa isang lalaking kasing kapangyarihan ni Lacan, ang katahimikan ay mas mapanganib kaysa sa anumang sigaw. Ang kanyang pagkabalisa ay pinalala ng isang tawag sa telepono. Isang boses na magaspang at walang pasensya ang bumulahaw sa kanya. Si Boss, ang pinuno ng sindikatong nagpautang sa kanya. Dayang, nasaan na ang pera ko? Tanong ng lalaki, walang anumang pambungad na bati. Ang pasensya ko ay hindi parang utang mo na lumalaki. Umuunti ito. Malapit na. Mabilis na sagot ni Dayang. Sinisikap na panatilihing kalmado ang kanyang boses habang naglalakad siya papunta sa bintana. Sinusuri ang labas. Kailangan ko lang ng kaunting panahon. Ang bata ay nasa ospital pa rin. Kapag wala akong pakialam sa bata, putol ng lalaki. Ang pakialam ko ay ang 10 milyong piso na utang mo. Bibigyan kita ng huling pagkakataon. 1 linggo. Pagkatapos noon, hindi na lang pera ang sisingilin ko sa'yo. Ibinaba ng lalaki ang tawag. Nabitawan ni Dayang ang telepono. 10 milyon. Ang halagang nagtulak sa kanya na gawin ang hindi sukat akalain. Ang halagang nakasalalay sa pagkawala ng isang batang minsan niyang tinawag na anak.
Ang plano niya ay perpekto. Sa pagkamatay ni Amia, si Lacan ay guguho, magiging isang emosyonal na pagkawasak. At sa gitna ng kaguluhang iyon, siya, ang nagdadalamhating asawa, ang dahan-dahang kukuha ng kontrol sa mga ari-arian. Ngunit buhay pa si Amia at si Lacan ay hindi gumuho. Nagbago ito. Naging isang kalmadong panganib. Kailangan niyang gumawa ng isang hakbang na magpapatibay sa kanyang posisyon. Isang hakbang na tuluyang maglalayo kay Lacan sa eksena. Kailangan niyang patunayan sa mundo na si Lacan ay hindi lamang unstable, kundi isang kriminal. At doon, nabuo sa kanyang isipan ang isang bagong plano. Isang plano na kasing desperado at kasing sama ng kanyang kaluluwa. Sa gabing iyon, habang ang mga bagong kasambahay na binayaran niya para magsinungaling ay mahimbing na natutulog, sinimulan ni Dayang ang kanyang palabas. Una, pinuntahan niya ang safe sa study ni Lacan. Gamit ang kombinasyong matagal na niyang kabisado, binuksan niya ito. Kinuha niya ang lahat ng laman, mga alahas na pamana pa ng ina ni Lacan, mga mahahalagang dokumento at isang malaking halaga ng cash. Pagkatapos, kumuha siya ng isang mabigat na paperweight mula sa mesa at sinimulan niyang sirain ang sarili niyang tahanan. Ibinagsak niya ang mga vase. Itinumba niya ang mga bookshelf. Hinagis niya ang mga family pictures sa sahig. Ang tunog ng nababasag na salamin ay sumisigaw sa katahimikan. Bawat galaw ay may kalkulasyon. Gumawa siya ng eksenang tila may naganap na marahas na pagnanakaw. Nang matapos siya, huminga siya ng malalim. Pinakiramdaman ng sarili. Kumuha siya ng maliit na piraso ng basag na salamin at walang pag-aalinlangang ginuhita ng kanyang braso. Isang sugat na hindi malalim, ngunit sapat na para magdugo. Pagkatapos ay tumakbo siya palabas ng bahay, sumisigaw. Tulong! Tulungan ninyo ako! Magnanakaw! Ang sumunod na mga eksena ay isang perpektong pag-arte. Dumating ang mga pulis. Natagpuan nila si Dayang Hiraya na umiiyak sa isang sulok, nanginginig. Ang braso ay duguan. Ang buong bahay ay sira-sira. May nakita po ba kayong pumasok, ma'am? Tanong ng isang investigador. Umiling si Dayang. Ang mga mata ay puno ng takot. Hindi po. Madilim po. Pero may hinala po ako kung sino. Tumingin siya sa pulis. Ang kanyang mga mata ay puno ng pighati. Ang asawa ko po. Si Lacan. Simula po nang ilabas ang protection order, nagbabanta na po siya. Sabi niya, kukunin niya ang lahat sa akin. Desperado na po siya para sa pera. Ito ang pinal na pagtatanim ng ebidensya. Isang masterstroke ng manipulasyon. Ang isang bilyonaryo na nagnanakaw sa sarili niyang bahay ay katawa-tawa. Ngunit sa konteksto ng isang unstable na tao na natalo sa korte, ito ay nagiging isang posibleng katotohanan. Habang ini-interview siya ng mga pulis, nakita ni Dayang ang pagbabago sa kanilang mga mata. Mula sa pagiging biktima ng isang simpleng pagnanakaw, siya ngayon ay biktima ng isang mapanganib at desperadong tao. Sa opisina ng kanyang abogado, kinabukasan, ang balita ay nakarating na. This is it, sabi niya sa kanyang sarili. Gamit ang police report ng pagnanakaw, agad siyang nag-file ng petisyon para sa isang permanenteng restraining order. Sa parehong araw, 2 unipormadong pulis ang dumating sa hotel kung saan pansamantalang tumutuloy si Lacan. Inabutan nila siya ng isang dokumento. Isang subpoena. Mr. Lacan Banahaw Silvan, sabi ng isa sa mga pulis. Ang boses ay formal at walang emosyon. Iniimbitahan po kayo sa presinto para sa isang pagtatanong kaugnay ng insidente ng pagnanakaw sa inyong tahanan kagabi. Ang interrogation room ay maliit at walang bintana. Ang hangin sa loob ay amoy pinaghalong luma at desperasyon para kay Lacan na sanay sa malalawak na espasyo at sa kapangyarihang magdikta ng kapaligiran. Ang silid na ito ay isang kulungan, isang paalala ng kanyang biglaang pagkawala ng kontrol.
Sa kanyang harapan, 2 detektib ang paulit-ulit na nagtanong. Mr. Silvan, nasaan po kayo kagabi? Sa pagitan ng 10:00 at 12:00. Nasa hotel room ko lang, sagot ni Lacan sa ikalimang pagkakataon. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may pahiwatig ng pagod. Pinilit niyang maging payapa. Naaalala ang babala ng kanyang abogado na anumang pagsiklab ng galit ay magagamit laban sa kanya. May makakapagpatunay po ba niyan? Wala. Mag-isa lang ako, ha? Hindi po ba't kahina-hinala na sa gabi ng pagnanakaw ay wala kayong kasama? Walang alibay? Tanong ng mas batang detektib. Ang kahina-hinala ay ang isiping pagnanakawan ng isang tao ang sarili niyang bahay. Ganti ni Lacan. Hindi na napigilan ang bahagyang sarkasmo. Mayroon siyang alibay. Ang hotel ay may CCTV sa mga hallway at meron siyang room service receipts. Ngunit alam niyang hindi iyon ang punto. Ang layunin ni Dayang Hiraya ay hindi ang maipakulong siya, kundi ang lalong dungisan ang kanyang pangalan, ang patibayin, ang imahe ng isang taong wala sa katinoan. At sa bagay na yon, nagtatagumpay siya. Pagkatapos ng ilang oras, pinayagan din siyang umalis. Ngunit paglabas niya ng presinto, sinalubong siya ni Attorney De Leon. Ang mukha nito ay mas madilim pa kaysa dati. Lacan, may masama akong balita, sabi nito. Iniabot sa kanya ang isang bagong dokumento. Dahil sa insidente kagabi, naglabas ang korte ng panibagong utos, isang emergency restraining order, mas mahigpit. Pinagbabawalan ka na sa buong perimeter ng ospital. They bought her story. For now, we're legally trapped. Legally trapped. Ang mga salitang yon ay tumatak sa isip ni Lacan. Sa kanyang kamay, hawak niya ang talaarawan ni ginhawa, isang aklat na puno ng katotohanan. Ngunit ano ang silbi ng katotohanan kung ang batas ay bingi rito? Ano ang silbi ng kapangyarihan kung ang sarili niyang anak ay hindi niya malapitan? Hindi na siya umimik. Naglakad siya pabalik sa kanyang kotse, bawat hakbang ay tila mas mabigat. Pinatakbo niya ang makina at nagmaneho. Ang isip ay blanko, hanggang sa natagpuan niya ang sarili sa isang mataas na lugar, isang lookout point kung saan tanaw ang buong Valle de Sinag. Mula roon, ang gusali ng ospital ay isang maliit na tuldok lamang sa kalawakan ng siyudad. Isang tuldok na naglalaman ng buong mundo niya. Kinuha niya ang kanyang telepono at tiningnan ang litrato ni Amia. Isang kuha mula sa huling kaarawan nito. Ang matamis ng ngiti, ang mga matang kumikinang sa saya. Isang batang walang kamalay-malay sa kasamaang kayang gawin ng mga tao, kahit pa ng mga taong dapat ay nagmamahal sa kanya. At doon, gumuho ang lahat ng natitirang lakas ni Lacan. Ang galit, ang determinasyon, ang plano ng paghihiganti. Lahat ay natabunan ng isang alon ng matinding kalungkutan at pagkabigo. Sumandal siya sa upuan, ang telepono ay mahigpit na hawak sa kanyang dibdib. Pumikit siya at hinayaan ang mga luha na dumaloy ng walang tunog. Para saan pa ang lahat ng ito? Nag-iimbestiga siya, naghahanap ng ebidensya, ngunit habang ginagawa niya iyon, si Amia ay nag-iisa sa kamay ng isang halimaw. Bawat segundong lumilipas ay isang segundong maaaring huli na ang lahat. Biglang tumunog ang kanyang telepono. Isang tawag mula sa isang pribadong numero. Nag-atubili siyang sagutin, ngunit may nagudyok sa kanya. Hello? Si Dr. Alcaraz po ito, sabi ng boses sa kabilang linya. Ang cardiologist ni Amia. Mr. Silvan, alam ko pong hindi ito tama, pero kailangan niyo pong malaman. Ang kondisyon ni Amia, it's getting worse. The toxin is affecting her heart. We're doing everything we can. But, hindi na tinapos ng doktor ang kanyang sasabihin. Hindi na kailangan. Nabitawan ni Lacan ang telepono. Ang tunog ng tibok ng puso sa ospital ay tila umalingaw-ngaw sa kanyang tainga. Bip, bip, bip. Lahat ay nawala. Ang kanyang pangalan, ang kanyang karapatan,
ang kanyang oras, at ngayon, ang pag-asa. Nakatitig siya sa kawalan, ang mga luhang tuyo na sa kanyang pisngi. Ang kalmadong galit ay naglaho na. Ang natira ay isang mapanganib na kapayapaan, isang katahimikan na nagmumula sa isang taong wala nang natitirang pagpipilian. Tumingin siya sa tala-arawan ni Ginhawa na nasa tabi niyang upuan. Pagkatapos ay muli niyang tiningnan ang malayong tuldok ng ospital. Hindi na siya susunod sa batas. Hindi na siya maghihintay sa hustisya. Kung ang sistema ay hindi kayang iligtas ang kanyang anak, kung gayon gagawin niya ito sa sarili niyang paraan. Siya na mismo ang tatapos sa laban na ito. Ang batas ay isang pader na humaharang sa kanya. Ang hustisya ay isang prosesong napakabagal para sa isang batang unti-unting namamatay. Para kay Lacan Banahaw Silvan, mayroon na lamang isang daan. Ang daan pabalik sa probinsya ng mahinahon. Hindi na siya nag-abalang magdala ng magagarang sasakyan. Isang luma at ordinaryong pickup truck ang kanyang ginamit. Isang sasakyang hindi makakatawag ng pansin sa mga maalikabok na kalsada ng probinsya. Ang tanging dala niya ay ang tala-arawan ni Ginhawa at ang mga salitang iniwan nito, ang tunay na pangalan ni Dayang Hiraya at ang posibleng kinaroroonan ng kanyang kamag-anak, isang matandang albularyo na nakatira sa liblib na baryo ng Pulang Lupa. Ang baryo Pulang Lupa ay tila isang lugar na kinalimutan na ng panahon. Ang mga bahay ay gawa sa kawayan at nipa at ang mga aso ay payat. Ang mga tingin na ipinupukol sa kanya ng mga residente ay puno ng pagtataka at kawalan ng tiwala. Isa siyang dayo. Isang panganib. Sa wakas, natagpuan niya ang dampa. Nakahiwalay ito sa iba, nasa dulo ng isang makitid na daanan, napapaligiran ng mga halamang gamot na hindi niya kilala. Mula sa loob, may umalingasaw na amoy ng pinakuluang mga dahon at ugat. Kumatok siya. Pagkaraan ng ilang sandali, isang siwang ang bumukas sa pinto. Isang pares ng maiitim at malalalim na mata ang sumilip sa kanya. Isang matandang lalaki na hukot na ang likod at kulubot na ang balat. "Sino ka?" tanong ng matanda. Ang boses ay magaspang. "Hinahanap ko po si Mang Carding," sagot ni Lacan. Pinanatiling kalmado ang kanyang boses. "Wala rito yon," mabilis na sabi ng matanda. At akmang isasara ang pinto. Ngunit mabilis na hinarang ni Lacan ang pinto gamit ang kanyang kamay. Hindi marahas, ngunit may bigat at awtoridad. "Kilala ko po ang pamangkin ninyo," sabi ni Lacan, dahan-dahan. Ang pangalan niya ay Dayang Hizon. Sa pagbanggit ng pangalan, nakita ni Lacan ang isang kisap mata ng takot sa mga mata ng matanda. Iyon na ang kumpirmasyong kailangan niya. "Hindi ko alam ang sinasabi mo," giit ng matanda, ngunit ang kanyang boses ay bahagya ng nanginig. "Alam kong ibinenta mo sa kanya ang lason," diretsong sabi ni Lacan. Ang bawat salita ay tila isang bato na bumabagsak sa pagitan nila. Ang lason na unti-unting pumapatay sa anak ko. Sinubukan ng matanda na itulak ang pinto, ngunit hindi siya umalis. Sa halip, pumasok si Lacan sa loob ng maliit na dampa. Ang loob ay masikip at puno ng mga nakabiting tuyong halaman. "Umalis ka na!" sigaw ng matanda. Dumampot ng isang itak na nakasabit sa dingding. "Wala akong kasalanan." Hindi natinag si Lacan. "Hindi ako naparito para saktan ka," sabi niya. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa matanda, puno ng isang nakakakilabot na intensidad. "Naparito ako para sa katotohanan at para sa isang alok. Wala akong kailangan sa'yo." "Talaga ba?" tanong ni Lacan. "Alam kong may utang si Dayang sa mga mapanganib na tao, mga taong hindi mag-aatubiling manakit ng pamilya para lang makasingil. Sa tingin mo, kapag nasukol na siya, sino ang una niyang ituturo para iligtas ang sarili niya?"
ikaw. Sasabihin niyang ikaw ang nagplano ng lahat. Nakita ni Lakan kung paano nanghina ang mga braso ng matanda. Ang itak ay unti-unting bumagsak sa kanyang tagiliran. Alam ko ang takot mo, patuloy ni Lakan. Ang kanyang boses ay mas malumanay na ngayon, ngunit mas mapanganib. Pero bibigyan kita ng pagpipilian. Tulungan mo ako at poprotektahan kita. Ikaw at ang buong pamilya mo. Ilalayo ko kayo. Bibigyan ko kayo ng bagong buhay. Ngunit kung magsisinungaling ka sa akin, hahayaan kong mahanap kanila o baka ako mismo ang magbigay sa kanila ng direksyon papunta rito. Ito ay isang banta at isang pangako. Isang laro ng kapangyarihan na hindi na idinadaan sa korte, kundi sa isang madilim at maliit na dampa sa gitna ng kawalan. Napaluhod ang matanda sa sahig na lupa at doon, sa gitna ng amoy ng mga halamang gamot, ang kanyang katatagan ay tuluyang gumuho. Humagulgol siya, isang tunog ng pinagsamang pagsisisi at purong takot. Pinilit niya ako, sabi ng matanda sa pagitan ng mga hikbi. Sabi niya, kailangan niya ng pampatulog para sa isang asong ulol. Pero alam kong hindi totoo yon. Tinakot niya ako. Sabi niya, alam ng mga inutangan niya kung saan nakatira ang mga apo ko. Patawarin niyo po ako. Patawad. Ito na. Ang huling piraso ng ebidensya. Ang buhay na testigo. Hinintay ni Lakan na tumahan ng matanda. Pagkatapos, nilihad niya ang kanyang kamay. Tumayo ka. Utos niya, walang galit. Tanging ang bigat ng isang misyon na kailangang matapos. Kailangan kitang isama. Kailangan mong tumestigo. Nanginginig na tinanggap ng matanda ang kanyang kamay at tumayo. Inalalayan siya ni Lakan, palabas ng dampa, pabalik sa sikat ng araw. Isang maliit na sinag ng pag-asa ang nagsimulang sumilay sa puso ni Lakan. Mayroon na siyang panlaban. Ngunit habang naglalakad sila sa maalikabok na daan, pabalik sa kanyang sasakyan, isang bagay ang pumukaw sa kanyang pansin. Sa dulo ng kalsada, sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya, may isang itim at makintab na kotse na nakaparada. Ang mga bintana nito ay heavily tinted. Walang plaka. Hindi ito ordinaryong sasakyan, lalo na hindi sa isang baryong tulad nito. Ito ay isang sasakyan na naghihintay, nagmamasid. Ang mga tao ng sindikato, narito sila. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Lakan. Alam niyang ang bawat segundong pagkaantala ay panganib sa buhay ng albularyo at sa kanyang misyon. Sa halip na dumaan sa pangunahing daan, iginiyaya niya ang matanda sa isang makitid na landas sa likod ng mga kabahayan, papalayo sa itim na sasakyan. Nag-iwan siya ng mensahe sa kanyang pinagkakatiwalaang security head, ibinigay ang eksaktong lokasyon na may kasamang isang simpleng utos. Sunduin mo ang pamilya ng albularyo. Dalhin sila sa ligtas na lugar. Ngayon na. Pagkatapos ay tumawag siya sa kanyang abogado. Rick, ihanda mo ang lahat. I'm bringing in a witness. At ang huli niyang tawag ay sa pinakamataas na opisyal ng pulisya na kanyang kakilala. General, kailangan ko ng pabor. Isang malaking pabor. Hindi na siya nagbalik sa hotel. Hindi rin siya dumiretso sa presinto. Mayroon siyang isang huling laban na kailangan niyang harapin. Hindi sa korte, kundi sa sarili niyang teritoryo. Ilang oras ang lumipas. Sa malawak na sala ng mansyon sa Valle de Sinag, naghahanda si Dayang Hiraya para sa isang pagdiriwang. Naka-schedule siyang makipagkita sa kanyang abogado upang pirmahan ang mga huling dokumento para sa permanenteng pagkuha ng kustodya. Nakasuot siya ng isang mamahaling pulang bestida, simbolo ng kanyang nalalapit na tagumpay. Ngunit ang pagdating ng kanyang abogado ay kasabay ng pagdating ng isang hindi inaasahang bisita. Bumukas ang malaking pinto at pumasok si Lakan. Hindi siya ang Lakan na huli niyang nakita. Isang taong talunan at puno ng pighati. Ang Lakan na nakatayo sa kanyang harapan ngayon ay kalmado
Ang mga mata ay matalim na parang yelo at sa kanyang mukha ay may isang ekspresyong hindi mabasa. Lakan, anong ginagawa mo rito? Gulat na tanong ni Dayang, sabay sulyap sa kanyang abogado. This is a violation of the restraining order. Tumawag kayo ng pulis. Huwag kang mag-alala. Sagot ni Lakan. Ang boses ay mababa at kontrolado. Parating na sila. Sa likod ni Lakan ay pumasok ang kanyang abogado, si Attorney De Leon, at kasunod nito ay ang nanginginig na si Mang Carding, ang albularyo. Nang makita ni Dayang Hiraya ang matanda, ang kulay sa kanyang muka ay biglang nawala. Ang kanyang perpektong pagkakatayo ay bahagyang nanghina. Ito ang unang pagkakataon na nakita siya ni Lakan na nagpakita ng tunay na emosyon, purong gulat at takot. Sino yan? Tanong ni Dayang, sinisikap na bawiin ang kanyang kumpiyansa. Hindi ko siya kilala. Sigurado ka? Tanong ni Lakan. Isang mapanuyang na mangiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Naglakad siya papunta sa coffee table at isa-isang inilapag ang kanyang mga sandata. Unang inilapag niya ang isang folder. Ang mga financial records mo, Dayang. O dapat ko bang sabihing, Dayang Hizon, ang 10 milyong utang mo sa isang sindikato ng sugar roll. Napaatras si Dayang. That's fabricated. Sunod na inilapag ni Lakan ang mga litrato mula sa private investigator. Ang mga larawang ito kasama ang loan shark na humahabol sa'yo. Peke yan. Photoshopped. Sigaw ni Dayang. Ang boses ay nagsisimula ng mabasag. At pagkatapos, inilapag ni Lakan ang pinakamabigat sa lahat. Ang maliit at lumang notebook ni Ginhawa. Ang talaarawan, sabi ni Lakan. Ang kanyang boses ay naging isang mapanganib na bulong. Ang talaarawan na naglalaman ng bawat tasa ng tsa, bawat sakit ng tiyan, bawat kasinungalingan mo. Tuluyan nang nawala ang kontrol ni Dayang. Sa isang sigaw na puno ng galit at desperasyon, sumugod siya papunta sa mesa. Sinusubukang agawin at sirain ang talaarawan. Ngunit mabilis siyang napigilan ng kanyang sariling abogado. Dayang, tama na. Bitawan mo ako. Sinisira niya ang buhay ko. Hindi, sabi ni Lakan. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Ikaw ang sumira sa buhay ng anak ko. Ikaw ang sumira sa lahat. Binuksan niya ang kanyang telepono at pinindot ang play. Umalingaw-ngaw sa buong sala ang isang boses. Ang boses ni Mang Carding na nanginginig habang ikinukumpisal ang lahat sa isang audio recording. Ang pagbili ni Dayang ng lason, ang kanyang mga pananakot, ang kanyang buong masamang plano. Sa sandaling iyon, gumuho ang mundo ni Dayang Hiraya. Napaluhod siya sa sahig na marmol. Ang pulang bestida ay nakakalat sa kanyang paligid na parang dugo. Ang kanyang perpektong maskara ay tuluyan ng nabasag. Inilalantad ang halimaw sa ilalim nito. Wala ng luha, wala ng pag-arte. Tanging ang hubad na mukha ng kasamaan at pagkatalo. At sa tamang-tamang sandali, bumukas muli ang pinto. Pumasok ang mga unipormadong pulis sa pangunguna ng isang general. Hindi na sila kumatok. Hindi na sila nagtanong. Lumapit ang general kay Dayang. Dayang Hiraya Montenegro, sabi niya, ang boses ay formal at walang awa. Ikaw ay inaaresto sa salang frustrated murder. Ang tunog ng mga sirena ng pulis na papalayo ay ang hudyat ng pagtatapos ng bagyo. Sa loob ng mansyon, ang katahimikan na naiwan ay hindi na nakakabingi, kundi payapa. Ang kasamaan ay naalis na, ngunit ang mga sugat na iniwan nito ay malalim at sariwa pa. Ang mga sumunod na linggo ay lumipas na parang isang malabong panaginip para kay Lakan. Ang kaso laban kay Dayang Hiraya ay naging mabilis at walang awa, lalo na't ang testimonya ni Mang Carding na ngayon ay nasa ilalim na ng witness protection ay naging hindi matitinag. Si Dayang, na wala ng kayamanan o impluensya, ay napatunayang nagkasala at hinatulan ng habambuhay na pagkabilanggo. Ang hustisya, kahit na huli, ay nagwagi.
Ngunit ang tagumpay sa korte ay walang lasa para kay Lacan. Ang tanging laban na mahalaga sa kanya ay nagaganap sa loob ng isang puting silid sa ospital. Nang tuluyang maalis ang lason sa sistema ni Amya, nagsimula ang isang bagong, mas mahirap na paglalakbay, ang paggaling. Nag-iwan ang lason ng pinsala sa kanyang puso at mga nerbiyos. Mahina ang kanyang katawan at ang dating sigla sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang mapanglaw na anino. At sa bawat hakbang ng paglalakbay na yon, naroon si Lacan. Ginawa niya ang isang bagay na hindi niya kailanman ginawa noon. Tumigil siya. Ipinasa niya ang pamamahala ng kanyang kumpanya sa kanyang pinagkakatiwalaang board. Ibinenta niya ang malaking porsyento ng kanyang mga ari-arian. Pinaliit niya ang kanyang mundo hanggang sa magkasya ito sa 4 na sulok ng silid ng ospital. Ang CEO na dating nag-uutos sa libu-libong empleyado ay natutong magbasa ng mga kwentong pambata. Binabago-bago ang kanyang boses para sa bawat karakter. Ang bilyonaryo na sanay sa mga a la carte na pagkain ay natutong magtimpla ng lugaw at sabaw na madaling lunukin ni Amya. Ang lalaking ang oras ay katumbas ng milyon-milyong piso ay natutong umupo ng maraming oras sa tabi ng kama ng kanyang anak. Simpleng naghihintay, nagbabantay, at nagdarasal. Isang hapon, habang tinutulak niya ang wheelchair ni Amya sa hardin ng ospital, isang lugar na puno ng sikat ng araw at mga bulaklak, nagsalita sa unang pagkakataon si Amya sa loob ng maraming araw. "Itay," mahinang bulong nito. Tumigil si Lacan. "Yes, anak? Masama po ba akong bata?" Tanong ng musmos. Ang mga mata ay nakatitig sa kanyang mga kamay. Sabi po ni Tita Dayang, kapag hindi ko ininom ang tsaa niya, hindi na niyo daw po ako mamahalin. Isang punyal ang bumaon sa puso ni Lacan. Hindi lang katawan ni Amya ang nilason ni Dayang, kundi pati na rin ang kanyang isipan. Lumuhod si Lacan sa harap ng wheelchair. Hinawakan ang maliliit na kamay ng kanyang anak. Tinitigan niya ito sa mata. Tinitiyak na nakikita ni Amya ang bawat onsa ng katapatan sa kanya. "Makinig ka sa akin, Amya," sabi niya. Ang boses ay nanginginig sa emosyon. "Ikaw ang pinakamabuti at pinakamagandang bagay na nangyari sa buhay ko. Walang kahit anong makakapagpabago nun. Ako ang nagkamali, anak. Patawarin mo si Itay dahil wala ako sa tabi mo. Pero pangako, simula ngayon, hinding-hindi na ako aalis." At sa sandaling iyon, isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Amya. Isang munting sinag ng liwanag sa gitna ng kadiliman. Iyon ang unang totoong nangiti na nakita niya sa loob ng napakatagal na panahon, at para kay Lacan, mas mahalaga pa yon kaysa sa lahat ng yaman sa mundo. Bago sila umalis ng ospital, isang bisita ang dumating. Si Ginhawa. Umuwi siya mula sa probinsya para lamang masilayan si Amya. Nagyakapan ang dalawa, isang yakap na puno ng mga salitang hindi na kailangang bigkasin. "Salamat, Ginhawa," sabi ni Lacan. Ang kanyang boses ay puno ng utang na loob. "Habang buhay kong tatanawin ang ginawa mo." Ngumiti ang matanda. "Tungkulin ko pong protektahan si Amya, sir. At tungkulin din po ninyo ngayon na bigyan siya ng bagong simula." Nang araw na lumabas sila ng ospital, hindi na sila bumalik sa mansyon sa Valle de Sinag. Iyon ay isang lugar na nabahiran na ng masasakit na alaala. Sa halip, dinala ni Lacan si Amya sa isang lugar na matagal na niyang kinalimutan, ang luma nilang beach house, ang lugar kung saan sila madalas magbakasyon noong nabubuhay pa ang kanyang unang asawa, ang tunay na ina ni Amya. Habang papalubog ang araw, nakaupo sila sa beranda, pinapanood ang mga alon. "Itay," muling tanong ni Amya, ang boses ay mas malakas na ngayon. "Aalis pa po ba kayo ulit?" Niyakap ni Lacan ang kanyang anak, mas mahigpit kaysa dati. Hinalikan niya ito sa noo at sa amoy ng hangin mula sa dagat, bumulong siya ng isang pangakong hindi na niya kailanman sisirain.
Hindi na anak, hinding-hindi na. Lumipas ang 6 na buwan. Ang marahas na mga alaala ng Valle de Sinag ay dahan-dahang napalitan ng payapang tunog ng mga alon na humahampas sa dalampasigan. Ang malaki at malamig na mansyon ay ipinagbili na ni Lakan kasama ang lahat ng karangyaan at kasinungalingang nakapaloob dito. Ang kanilang bagong mundo ay isang maliit at puting bahay na nakatayo sa buhanginan. Ang mga bintana nito ay laging bukas, hinahayaang pumasok ang liwanag ng araw at ang amoy ng dagat. Isang umaga, nagising si Lakan sa amoy ng sinangag at pritong itlog. Pagpunta niya sa kusina, nakita niya si Amia, nakatayo sa isang maliit na upuan, maingat na naghahalo ng mainit na tsokolate. Ang kanyang mga galaw ay medyo mabagal pa rin, isang paalala ng kanilang pinagdaanan. Ngunit ang kanyang mukha ay puno ng konsentrasyon at, higit sa lahat, ng saya. "Good morning, Itay," masiglang bati nito. "Ako na po ang nagluto ng breakfast." Ngumiti si Lakan, isang nangiting abot hanggang sa kanyang mga mata, isang uri ng ngiti na matagal nang nawala sa kanya. "Wow! Mukhang masarap yan, chef." Kumain sila sa kanilang maliit na balkonahe, nakatanaw sa asul na dagat. Ang dating CEO na kumakain kasama ang mga foreign investor ay masayang-masaya na ngayong kaharap ang isang batang babae na may tsokolate pa sa gilid ng labi. "Itay, pagkatapos po nito, gawa tayo ng sandcastle, yung pinakamalaki," sabi ni Amia. "Sige ba?" sagot ni Lakan. "At lalagyan natin ng maraming shells." Habang naglalaro sila sa dalampasigan, nakita ni Lakan ang pagbabago sa kanyang anak. Ang Amia na dati laging tahimik at takot ay ngayoy tumatawa ng malakas habang tumatakbo palayo sa mga alon. Ang kanyang balat ay kulay kayumanggina dahil sa araw. Ang kanyang mga mata ay hindi na mapanglaw, kundi puno ng liwanag. Siya ay gumagaling. Sila ay gumagaling. May dumating na sulat para kay Lakan. Galing ito kay Ginhawa. Nakauwi na raw ito ng tuluyan sa probinsya ng Mahinahon at, gamit ang tulong pinansyal mula kay Lakan, ay nakapagtayo ng isang maliit na tindahan. Masaya na raw ito kasama ang kanyang mga apo. Sa dulo ng sulat, may isang pangungusap. "Sir Lakan, natagpuan na ninyo ang yaman na hindi kayang bilhin ng kahit anong salapi." Itinupi ni Lakan ang sulat at ibinulsa. Tumingala siya at pinanood ang kanyang anak na abala sa paglalagay ng isang bandila na gawa sa patpat at dahon sa tuktok ng kanilang sandcastle. Ang yaman. Dati, ang kahulugan ng salitang iyon para sa kanya ay mga numero sa bank account, mga gusaling may pangalan niya, at kapangyarihang kayang magpatakbo ng isang bansa. Tiningnan niya ang lahat ng iyon bilang isang kuta, isang pader na poprotekta sa kanyang pamilya. Ngunit ang pader na iyon ay naging kulungan din pala, isang kulungang naglayo sa kanya mula sa mga bagay na tunay na mahalaga. Kinailangan ng isang trahedya para magising siya. Kinailangan niyang maranasan ng impyerno para matutunang hanapin ang langit. At ang langit niya ay narito, sa isang maliit na bahay, sa tawa ng kanyang anak. Sa simpleng kaligayahan ng pagbuo ng isang kastilyong buhangin na alam niyang bukas ay buburahin din ng mga alon para muli silang gumawa ng bago. Nilapitan niya si Amia at umupo sa tabi nito sa buhanginan. "Ang ganda ng castle natin, Itay," sabi ng bata. Ipinagmamalaki ang kanilang gawa. Tumango si Lakan, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi nakatingin sa buhangin. Nakatingin ito sa kanyang anak. "Oo, anak. Napakaganda." Niyakap niya si Amia. Isinandal ang baba nito sa tuktok ng ulo ng bata. Pinanood nila ang paglubog ng araw. Ang kalangitan ay nagkulay kahel at rosas. Ang bawat alon na humahampas ay tila naghuhugas sa lahat ng sakit ng nakaraan. At ang bawat pag-urong nito ay nag-iiwan ng isang dalampasigang malinis at handa para sa isang bagong umaga. Sa yakap na yon,
Sa ilalim ng papalubog na araw, nahanap ni Lakan Banahaw Silvan ang kanyang tunay na kapayapaan, ang kanyang tunay na tahanan, at sa huling pagkakataon, bumulong siya, hindi para sa kanyang anak, kundi para sa kanyang sarili. Ikaw ang yaman ko, anak. Ikaw lang. At dito po nagtatapos ang ating kwento. Isang paglalakbay na nagturo sa atin na ang tunay na pagmamahal ng isang magulang ay hindi nasusukat sa karangyaan, kapangyarihan, kundi sa oras, sa presensya, at sa tapang na harapin ang anumang unos para sa kaligtasan ng isang anak. Ang aral ng kwento ni Lakan at Tamiya ay isang paalala na kung minsan kailangan nating mawala ang lahat para lamang matagpuan ang mga bagay na tunay na mahalaga. Maraming pong salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig. Ang inyong suporta ang nagbibigay sa amin ng lakas upang magpatuloy sa paghahatid ng mga kwentong pumupukaw sa puso at damdamin. Ano po ang masasabi ninyo sa kwento natin ngayon? At anong uri ng kwento naman ang gusto ninyong mapakinggan sa susunod? I-comment nyo lang po sa ibaba. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click niyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.